Pasalubong ka. Ay, may gusto ka dito? Mamaya lang. Ay, parang dito tayo galing kahapon din, no? Right, di ba? Tama? Dito ba tayo galing dati? Hindi. Anong hindi? Ay, ano to? Andi, wait lang. Halika, ikot tayo dito. Halika. Hello, mama. Ay, dito nga tayo galing kahapon. Ayun, dito tayo namili. Diba? Sige lang, pare-pares pala kayo paninda dito, no? Eto ma, Silvana. Hindi, ano sa hinahanap yan? Ang tawag dyan? Pinagong ang hanap ko. Ha? Wala kayong pinagong. Ano yun? Pinagong. Yung tinapay na pinapay. Oo. Bili tayo ng bracelet para kay teacher. Ay, hindi na. Kailangan ng bracelet nun. Kailangan natin. Pinagong. Wala nagtitinda ng pinagong dito? Pinagong? Oo. Ay, wala po. Sabihin na lang po. Andi, pare-pares na kayo ng paninda dito tayo, no? Kahit umikot ako magkamukha. Anong gusto mo, anak? Ha? Gusto mo yan? Ito cute siya, babe. Ito. Bunny, no? May gusto ka ba? Itong purple. Ang sama eh. Nasa Ay, ba shark yan? pala. Uy, ang cute. Anong gusto mo? Ito. Ito. Ito, pabilo. Ilan ba? Ito. Ano ba, bunny? Ah, sige, bunny. 50 lang pa. Ay, be, nakita mo to? Alo. Oh. Ano ba to, be? Ano na? Tingnan mo muna, tingnan mo muna. Tingnan mo lahat. Kasi may ano ba to? Ito, Flower. Thailand. Final siya na. Dalawa. Huwag na, sobra-sobra na. Kasi ano na. Galing kami dito kahapon eh. Pwede kami namili ng ref magnet mo. Uwi na po kayo na. O, pauwi na. So, thank you. Be, saan ba tayo? Iko tayo? Anong pasalubong natin? Wala na tayong choice, kundi ganito na lang talaga. Ano na lang? Ha? Magkano dito? 35 lang. Pwede po dito. Eto. Tatlo lang ma'am. Hindi, mabibili pa ako ng iba. Ito. Chicharon. Chicha corn? Chicharon. Magkano to chicha corn? Tatlo 100 din ma'am. 300. 300 daw ma'am. Ano pa ba? Sorry ma'am. Pwede mo din. Ay, Andy, meron silang ano. Nori. Andy, baby, anong flavor to? Roasted seaweed lover. Isa. Okay pa ba to? Ang Skyry Ano parang, po, bago? para kasing, ang tindi ng alikab, ano na eh. Anong year to? Po kasi ang pangit. Oh, 2025, October. Ilan? Isa lang ba? Snacks. Ay, meron pa pala tayong snacks. Ano pa ba mabibili? Sir, chicharon po. Tatlo isa na. Palutik po. 100 lang po isa. Ay, mura na po yan. Masarap po yung palutik namin. Ito po. Magkano dito? 60 ma'am. Dito. Ano ba to? Parang masakit sa ngipin. Toasted pastis. Yan po ma'am. Parang masakit sa Sandaan po ngipin. isa ma'am. Sarap yan po. Ha? Ano pa? Ay, dito. 95 po. Pwede po. Kaya Pero dito? 60 ma'am. 60 ang isa. Walang saan pa ang ibang tatlo 100 na hindi ko pa nabibili? Opo. Yeah. Tatlo 100 to? Opo. Ah, sige. Ano ba to? Ano po? Ala. 95 na. Munggo na lang. Ito, magkano tong ube mo? Ito, magkano Tatlo to? 100 din ma'am. Kuya, oh. Ito ba nakasabit ka ito? Ito. Pwede din po kung ano yung gusto niyo. Ito sa akin. Pilitin niyo po. Ano sir, piliin niyo po yung gusto. Okay na yun sa akin. So, tara na. 325 ma'am. Andy, baby,
Okay na to, pasalubong natin to, anak na. Magkano kayo yung keychain? Tingin tayo ng keychain, be. Tatlo isang daan po yata. Yung keychain nila. Tingin natin pasalubong. Ate, magkano sa keychain mo? Keychain. Andy, halika pasalubong tayo ng keychain. Nagbi-bracelet ba sila, ma'am mo? Gusto ko yung may may ganito. Kasiguran. Asan yung Flower kaya? Ha? Flower kaya? Hindi yung may nakasulat na Oh, Nueva Ecija. Capricorn. Ano bang rojak sa yung picture? Hindi ko alam. Ito na lang. Ito na lang. Nakasulat na ano to? Itong mga may boat. Ilan po? Lahat ng may boat, isa. 100 sa tatlo. Isang may boat, ito. Yan. Yan. Tsaka, wala na bang may boat doon? Ayun, kunin mo itong isa. Sa pang may boat. Sa ilalim. Okay na. Sabag mo na, anak? Sabag mo na? Or dito? Dito na? Ano ba? Sabag mo na? Nasa sabag ko na. May space pa ba? Yeah. Bili tayong rice meal. May mga nagtitinda dito na mapagkaing kanin. Oo. Ito. Thank you. Halika na, anak. You're good na? May bayad yung styro sa kay kutsara. 10. 10. Magkano na? Sanda. Hindi, isa kalahati ka. 110 po. Digdagan 10 na. Nagpapak po ba sila yung tipong styro para makain sa bus? Ganon. Take out na. Oo. Papaitang baka. So, ito lang, no? Anong luto to? Kilawin. Kilawin po. Pero luto yan, hindi siya kilawin na. Ayo, Ang alam kong baboy. kilawin ka, so, isilaw. Pinakuluan sa niluto yan sa suka. Pinakuluan siya sa suka. So, maasim siya. Meron. Iasim may tamis niya. Dalawang order niyan. Take Dalawa out. pa, mabel sa styro din. Walang child-friendly na ulam. Dahil mo na yan. Ito, kilawin daw. Kilawin. Ay, ano ba to? Dalawang order na nito. Dalawang order. Ano ha, pagkain sa bus, naka-styro. With rice. Styro pa. Doon na lang tayo sa sa Alpha Mart. Mag-siomay siopaw ka na lang. Alpha Mart, ha? Meron na po doon. Lagi po meron na dito. Sa loob na po. Tawag dyan kilawin. Meron silang papaitang baka. Like it's subscribe the or this bike, this animal bike. Layo ka dyan sa balsa. Minalungaw National Park. Brown yung tubig kasi umulan sa bundok. Pero usually, Gatorade, blue-green to as in super blue. Nag-zipline kami kanina. Kaming tatlo, back and forth. Tapos, nanginig yung laman namin doon sa hanging
yung tuhod namin nangatog sa hanging bridge. Hello sa inyo. If you made this far sa video, thank you so much. Medyo marami-rami din yun, ano? More than 10 vlogs. So I decided na makipagkwentuhan. This is a story time and I decided na ilagay sa bandang dulo. So if you made this far, sobrang na-appreciate ko yung time na inilaan mo sa pagpapanood ng mga video namin. So bakit ba I decided makipagkwentuhan sa inyo tungkol sa Nueva Ecija? Because I think sa mga vlogs namin, hindi kami masyadong detailed and there's a lot of things that I want to share. Sobrang underrated yung Nueva Ecija. I think it deserves more tourists na magbisita. Maganda siya. Sobrang hindi enough ang 3 days, 2 nights. I think I need 1 week para maikot ko talaga yung mga spots na una kong puntahan. And hindi na una na lahat ng gusto kong puntahan. So I want to begin this story by telling you what was the reason why pumunta kami ng Nueva Ecija. So because of Freddy Aguilar. Alam niyo na, batang probinsyana, lumaki ako sa Bohol. So growing up, na-expose ako sa mga musika ng mga luma na pinapakinggan ng mga aking lolo't lola. So, growing up, bata pa man ako, alam ko rin may music ni Ka Freddy. But you know, as I age, before reaching 40, nagbabago yung mga choices mo sa music, no? Gusto mo na lang yung mga tahimik. And if you notice, wala nang masyadong mga OPM. Karamihan ngayon mga foreigner na, lalo na yung mga K-pop, diba? Iba na ang tinatangkilik ng mga kabataan ngayon. So, sabi ko, gusto kong manood. Kasi, lalo kung nagustuhan yung music niya nung every time na maglalaba ako, yung mga collection of songs niya, piniplay ko lang siya. And then, sabi ko, gusto ko manood. So, one day, hinanap ko yung FB niya. Nahanap ko. Sabi ko, oh my God, na-miss ko yung concert niya. This was last year, 2024, sa Bacolod. And then, after noon, ng Bacolod, Pasko, Pasko, New Year, nag-US tour siya. So, sabi ko, alam mo, punta ako ng US. Sabi ko, pag 2025, pag yan nag-concert anywhere in the Philippines, sabi ko, lilipad talaga ako, pupunta ako. And so, come 2025, nakita ko, na-visit ako, kasi syempre naka-follow ako eh. Nakita ko, may concert siya sa Nueva Ecija, grabe, kumabog yung dibdib ko. Kaso, meron siyang conflict, kasabay siya ng field trip ni Andy. So, kailangan kong ligawan yung mag-ama ko, lalo na si Andy na ibahin ng ang trip namin, wag na tayong sumama sa field trip sa school ni Andy and let's just go to Nueva Ecija. Una, ayaw ni Andy kasi syempre bata, alam mo yon, kahit naman na naririnig niya yung mga pinapakinggan ko and kilala niya si Freddy Aguilar, syempre iba pa rin gusto niya. So, nakiusap ako, inano ko sa kanila kung ano yung benefits, ano yung may enjoy nila pag sumama sa akin. So, I finally convinced ko yung mag-ama ko na sumama. So, we went there. Commute lang kasi alam niya naman, di ba, wala kami sasakyan. So, binuko kaagad-agad. The moment na nakita ko na may concert kinagabihan, after ako pinakiusapan ng mag-ama ko, the next morning, nag-book ako agad ng room sa Dento Farm Resort. Yun yung venue ng concert ni Ka Freddy. Kasi I wanna secure a room kasi limited lang for sure, maraming kukuha nun. Yung mga gusto talaga din na hindi ma-stress sa biyahe. So, kinuha ko agad. Bago pa man sila ma-fully book, guarantee na may room kami doon. And then, nagbuka na ako ng another room para sa second night sa Cabanatuan City, which is the capital city of Nueva Ecija, para mag-explore naman kami within the nearby barangay, since ang point naman talaga ng pagbalik ng Pasay is from Cabanatuan City to Pasay. So, what happened is, we took the first trip sa Saturday, which is the day of the concert, 5:30 a.m. from Pasay 5-star bus terminal papunta sa Cabanatuan City. Mabilis lang, nakakatuwa. Nag-stop siya, nagbayan-bayan siya sa Bulacan. So, nakita din namin yung Bulacan. Sabi ni Andy, ay mami, kamukha lang ng Imus. Natawa ko. And the best part is yung stopover. Kasi namili kami ng pinagong. Napakasarap ng pinagong. So, if you travel within the nearby provinces, lalo na Bulacan, kilala. Yung pinagong napakasarap, napaka-creamy. And then, dumating kami ng Cabanatuan City, mga 11, 10:30. And then, CR lang, bumili ng pagkain kasi sasakay na naman kami ng minibus papunta ng Rizal. Rizal is lungsod, hindi siya syudad.
So it's like 45 minutes to an hour from Cabanatuan City. Wala naman traffic, uy. Walang traffic. Kahit nga sa Cabanatuan City, wala masyadong traffic. Like, wala talaga. Feel mo talaga yung probinsya. By the way, sa mga bagong henerasyon or sa mga hindi nakakaalam mo, Nueva Ecija is the granary capital of the Philippines. Rice granary. Sila yung may sa lahat ng probinsya sa Pilipinas or provinces sa Philippines, sila may pinakamaraming produce ng palay. And if you see sa vlog namin, makikita niyo yung mga palayan. Napakalusog ang tataba and may label sila. Like may tag sila kung anong klase sila, and I just don't understand kung ano mo yung tawag sa mga yon kasi syempre di naman ako expert about rice. But alam ko, they get support, the farmers, they get support from the government, they get subsidy. And in fact, merong rice museum na gusto kong i-visit, hindi ko na nagawa. Sa Pantabangan, Nueva Ecija. Bandang out of the way, sobrang so yun. So when we arrived at the resort, at Rizal, nagulat kami, sabi ni Andy, sobrang na-bored siya. Ang tagal ng tricycle ride. From the kanto, sumakay kami ng tricycle papuntang Dento Farm. Sobrang yun yung longest na na tricycle ride and rough road, and makikita mo talaga yung irigasyon ng mga palayan. Napakaganda, na parang ewan ko, malinis siya, may naliligong mga bata. Maaamoy mo yung probinsya. And then sabi ko kay Kiko, grade 6 ako, dinodrawing ko lang to sa mga drawing competition sa Bohol, na andyan yung bundok, and then yung palayan, yun yung favorite yung drawing. Ngayon nakita ko na siya sa harapan ko. And what's beautiful about Nueva Ecija, pag nakita niyo yung mga rice, is, since iba-iba nga siguro, hindi sabay na tinanim, para siyang hagdan-hagdan, kasi iba yung height nila. May part na ganon. So, na-amaze ako kasi hindi naman ako nakita ng ganon eh. Sa Bohol farmer ang family ko, nagta-planting kami ng rice, but ibang level, ang dami ng palayan sa Nueva Ecija. So, when we arrive at Dento Farm, this is the reason why I wanna vlog. Dento Farm is napakaganda. Sobrang ganda, napaka-pleasant ng mga tao doon. Sabi ko nga, parang hindi sila na-stress, parang walang bad day. As in lahat. Medyo ang mga tao lang sa Gapan City, yung mga tricycle driver, syempre nature na siguro yung mga, syempre, pag tourist, iba ang nila. But you would understand, I will go there. Mahaba-habang kwentuhan ito, grab your snacks, drinks, chicha, kung anong chicha nyo dyan, magkukwentuhan tayo. If you are from Nueva Ecija, please comment down below and tell me more if you agree to what I was saying. So going back, when we arrive, 2 p.m. pa yung, 1 p.m. pa yung check-in, and we arrived like 12 sa Dento Farm. And then sabi ko, pwede ba kami mag-lunch sa restaurant nyo kasi hindi pa kami nagla-lunch. Sabi niya, Ma'am, we're not sure kasi super busy po yung mga chef, yung mga kitchen staff namin kasi nga preparing for the concert. Yun pala, kasi ang venue, may mga table siya. And syempre, yung age bracket ng mga audience ni Ka Freddy is syempre gusto ng mga drinks, 'di ba? And then if they will order food, syempre pag nagutom, kasi some of them will be coming from different part of Nueva Ecija, kagaya din sa amin. So they were cooking non-stop. Sabi niya, wait lang ma'am, i-check ko ha. Buti na lang may natira yung pwedeng spare na food na pwede nilang i-offer, i-serve sa amin, which is yung, sabi niya, okay lang po ba ma'am, lang chop suey. Sabi ko, okay na yan. Kasi kailangan ko ng mainit na pagkain talaga. Kasi iba yung feeling pag sobrang biyahe, ang haba ng biyahe. It's either spicy food or mainit talaga na sabaw or mainit na pagkain, lalagay ko sa sikmura ko. So then, sarading restaurant kasi nga hindi nila makikater kung sino may magusto. Pinadine in nila kami dun sa isa pang restaurant, pero technically alfresco siya kasi nakasarado nga yung aircon area. And yun, binigay nila yung food. And then yung mga staff daw niya nag-open ng door, pinapasok nila. And then instead of extra charge, bayaran kami ng extra fee for early check-in. Nag-check-in na kami doon. Umikot. Nag-swimming na kaagad si Andy. OA na sa OA. Panoorin niyo yung vlog. Parang sabi ko nga, lahat mirror. Pati gate mirror. Siguro sabi ko nga, sobrang yaman ng na to. Ng may-ari na to. Naka-shade siya. Pag nakita niyo sa vlog ko, naka-pink siya na si Dr. Cathy. She owns 11 branches of Dento Clean sa Davao, and Dento Farm is just one of her investment. Marami tayong kwento dyan. Hindi ko na ikukwento kasi syempre yaman niya naman yun. But sabi ko, sobrang ganda. Like sabi ko, siguro sabi niya, I have a lot of money. Kunin natin yung mga pinaka-expensive na graba at saka sand mo dyan. Ilagay mo dyan. Mag-landscape ka. Yung pinakamagandang halaman, patayo mo dyan, iturok mo dyan. Ganun. Puro mirror. As in yung public toilet.
Like, kasi you can swim for day tour lang, hindi ka, like, ang sobrang mura, 100 lang per head. Sabi ko nga, parang, ang mahal-mahal, parang super expensive yung vibe, but, she made it so affordable for the locals. 100 per head. Tapos, so they have this public, of course, may tatlong pool, di ba? So, public, for you can shower and CR. Ang wall at ang door, hindi mo kakayanin, mirror. At pag check-in namin sa room, syempre, sanay na kami kasi mahilig na kami gumala. Nang ngolekta nga, tinitake home ko nga yung rolyo na tissue. Pagdating ko sa Dento Farm room, yung kasi, facing dun sa pool na panggit ng pool nila. Ang kapal ng tissue, like, personalized siguro yun sa factory na usually ang mabibili mo sa mga groceries, ganito lang ka-thick. Sa kanya, ganito. Tapos ang rolyo, sabi ko, ang taba, ito yung pinakamatabang tissue at hindi siya leftover na previous nag-check-in. Nakaseal pa yung Kasi nakaka-experience ako ng gano'n na parang, ay, hindi pa to halos nabawasan ng previous hindi mahalata ng next guest na iniwan lang nila yung tissue. Which is nakita ko sa Cabanatuan. Yung Jupiter homestay na hotel na tinulugan namin after Dento Farm. So, sa mga total, Instagram worthy, picture worthy po ang Dento Farm if you are ever to visit. Then, Nueva Ecija, you want to explore, go there. It's worth visiting. Ano pa ba? So, after the concert, napanood nyo naman, inikot-ikot lang namin. Sayang nga, meron silang grape farm tsaka papaya farm. Kaso nga, off-season ang grapes. So, walang fruits. Ayun. Tapos, so, pag-check out namin, bumalik kami ng Cabanatuan City. Pagdating ng Cabanatuan City, i-drop off lang namin yung dalawa naming malalaking bagahe, luggages, sa Jupiter Hostel. This is Jupiter Hostel. Jupiter Homestay is just 10-minute walk to 5-star terminal. Sinadya ko talaga para malapit siya. Kasi the next day, uwi na kami ng Pasay, ng Imus, ng Manila. So, pagdating doon, dinrap lang namin and then nag-tricycle na kami, pabalik na Cabanatuan City. And then we ride a jeepney from Cabanatuan City papuntang Gapan. Kasi from Gapan City, yun yung easiest and nearest access to General Tino where the Minalungaw National Park is located. Now, if you have the time, search mo sa Google and YouTube, sobrang ganda niya. Medyo nalungkot lang ako pagdating doon kasi brown. Sabi nung lumaki na yung tubig kasi sabi nung driver ng tricycle na hinire namin, baka umulan sa bundok. Kasi maaraw naman, like 2 days before kami pumunta noon, like maaraw, anong nangyari? Bakit brown yung kulay? As in Gatorade, super blue siya. So pagdating namin doon, kahit na brown siya, we still try to enjoy. Pero ang pinaka-highlight ng aming Minalungaw National Park visit is yung zipline. First time namin nag-zipline. And si Andy, antakin mo, maluloka ka. The moment na nakita ni Andy yung zipline, sa aming tatlo, siya ang nauna. Sabi niya, I wanna try that. Let's do zipline. As in, magzi-zipline daw kami. So, kumain lang kami doon. Pagdating ng pagkain, doon lang kami sa ibabaw ng tricycle. Kasi nga, magbabayad ka ng balsa. 500 para lang kumain. So, wag na, sa tricycle na lang kami. Kasi bumili kami ng food along the way sa mga karinderya. And iba. By the way, I wanna tell you, sobrang scary ang daan papuntang Minalungaw National Park. If you're driver, if you have your own car, if hindi ka sanay sa Malabagyo, na paganyan-ganyan, wag ka ng mga has. Huwag ka nang mga sa Minalungaw, sa General Tino, Minalungaw. Malaki yung General Tino, okay? Pero sa part na kung nasaan ang Minalungaw National Park, walang signal. Walang signal ng cellphone. Bilib na bilib ako sa mga nakatira doon. Sabi ko, wow, totally disconnected sila from the world para tumira dyan. So, naka-tricycle kami. Imagine niyo, that was the scariest ride of my life. I just wanna share this with you and that's why I decided to create this vlog and story time. Mantakin mo, magaling yung driver kaso yung tricycle niya hindi ganun ka bagong luma. Grabe yung paakyat na tipong usad pagong natatakot ako na baga bigla kaming dumaos dos pa baba. Just katakot-takot na panalangin lahat ng para lang mairaos yung nakakatakot. As in, kumakain nga kami, may nalaglag sa tricycle na may kaidara ng matanda Sumakay siya sa likod ng driver. Pag may nalaglag. So yun. Tapos, as you approach, malapit sa Minalungaw, mararamdaman niyo yung vibe ng bukid.
na parang papasok sa utak mong kapraningan mo na may NPA ba dito, MMA ba dito, or ano, alam mo yun, nakatakot. True enough, may checkpoint na mga staff at PMP doon. Makikita nyo naman. And, yun nga, sobrang ganda ng place. Sabi ko nga kay Kiko, ganyan talaga si Mother Nature, unexpected. If you travel to Japan nga and you wanna see Mount Fuji, minsan hindi siya nagpapakita kasi natatakpan ng fog. So, ganun din. Kasi yung tubig sa Minalungaw National Park sa river, it's galing sa bundok. So, wala tayong magagawa dyan pag talagang nagiging brown yung tubig. Anyways, grabe, ibang level yung hanging bridge. Literally nanginig ang aking tuhod at pinagpawisan ako. You know why? Pagdating nyo sa gitna, gumagano na yung bridge, be. Nag-i-sway na siya. Nag-i-sway. So kahit kaganda pa yung view mo dyan, wala te. Pinagpapawisan ng kilikili ko. Tapos pag akyat namin doon, akyat ka ng stair papunta sa zipline, pag tawid mo ng ng hanging bridge, akyat ka ng mga matataas na stair papuntang zipline. Tapos, hindi ka pa nga na-recover yung heart mo, pati nagpapump, kakaakyat sa hingal. Tapos, yung kaba mo, ito na naman ang zipline. Sabi ko, Kiko, ayoko, ikaw na. Pumayag na siya. Kaso, pagdating nun, sabi ng staff, ay, hindi po sila balance kasi po yung height and weight po ni daddy, hindi po magka-level sa baby. Kayo po, ma'am, ang medyo malapit. So, wala akong choice, be. I have to do it. So, yun na, pumunta kami ni Andy. And then, after that, we left Minalungaw Park 5:19. Nagmadali na kami kasi nga sabi nung ng driver, along the way madadaanan daw namin sa Gapan is yung plaza, yung Little Vegan or Kalye Crisologo ng Gapan City. Napakaganda. Kung narinig nyo ko, OA na sa OA, pero paulit-ulit ako, napakaganda. For me mas maganda ang Gapan City compare sa Catanduanes City. Why? They have this beautiful plaza. Dapat nga pupunta pa kami dun sa Freedom Plaza ng actually Catanduanes, Cabanatuan City para to compare. Wala nang time. Naubos na, sobrang napagod, nakarating kami ng Cabanatuan City from Gapan, 10 na. Syempre pagod na pagod kami all day. Saka-swimming pa ng Dento Farm. And then sabi ko, original plan nun, from Gapan City, dapat i-explore pa namin ng Freedom Park ng Cabanatuan City and magda-dinner dapat kami sa Vicenticos Restaurant. Siya, parang fancy restaurant ng Cabanatuan City. Ang theme nila ay Filipiniana or Filipino. Like, ang ganda talaga. Like, picture perfect din siya. Pero Filipino cuisine yung mga ina-offer. Binaypas na namin, hindi na kaya. Pagod na, gabi na. Ayun. So, dumiretso na kami from Gapan City. Pumunta na kami ng hotel. Doon na kami natulog. So, yun lang. And then the next day, pagising siguro mga 7, pack up lang kami, umalis na kami ng Cabanatuan City ng 8. Nakakatuwa, ang dami. Ang alis ng bus, ng interval from Cabanatuan City to Pasay is 30 minutes to 40 minutes. Ang daming biyahe. Malungkot nga lang kasi via EasyTex yung daan ng bus. Hindi dumaan dun sa same spot kung saan bus stopover na may pinagong. Walang pinagong, so nakakalungkot. Wala akong naiuwing pinagong. Napakasarap pa naman sa kape noon. So, yun lang. Thank you so much. Yun yung masasabi ko sa inyo. Iba ang amoy ng probinsya. I will be forever a countryside girl since laki ako sa probinsya, and Kiko will be forever a city boy. Yun yung namin. Sabi ko nga sa kanya pag nag-retire, pero feeling ko naman madadala ko siya. Yun ang dream ko, ng tipong tumira sa malapit sa baybaying dagat. Yung gusto ko yung naririnig ko or anytime pwede kong pumunta sa harapan ng dagat at pakikinggan ko yung seashore, yung paghampas ng tubig. At saka, alam nyo ba, pag summer, yung hindi maulap, pag tinignan mo yung clouds, ibang clouds sa dagat. Nakita ko yun nung nagbatangas kami. Na parang I was looking at an actual GIF, yung movement ng mga star, and pagkikislap nila, tapos andyan pa yung reflection ng moon. Iba ang feeling. Iba talaga. Na parang gusto mo lang i-save sa memory mo, sa brain mo. And you will stuck there whenever you feel sad or, feel tired of life. Just wanna go back. And this is actually, I also want to say this, if you made this far, every after travel, yes, nabawasan ng bank account mo. Yes, gumastos ka. I don't even think about gastos. Whatever kung anong nagastos namin, pagkain, transport, accommodation, I don't think about it. I just don't. Kasi nga, for me it keeps me going. Life is so hard already. Para tayong hamster. Kayod ng kayod. Bakit? Pag nag-stop kang kumilos,
kumayod, mamamatay ka, hindi ka kakain. There's a lot of bills, bibili ka ng pagkain. Yung mayayaman dyan, yung mga CEO, yes, hindi sila gumigising kasi wala silang amo. Pero, hindi sila gumigising ng alarm clock kasi wala sa amo. Pero do you think, hindi yan sila nagtatrabaho? Imi-meeting nila yan, lahat ng mga head nila, ng mga CEO nila, lahat ng mga ano nila, they will travel, but it's part of a business travel. Lahat ng tao, regardless of your status, middle, poor, mayaman, nagtatrabaho tayo. Minamanage din nila yung mga kayamanan nila. Okay? They just have their different ways of doing it. But the thing is, this is life. You have to work hard para mabuhay. And for me, doing small trips, nire-refresh niya yung mind niya. Nire-refresh niya yung emotion ko, yung mind ko, yung pagod ko, na parang it keeps me going. Ganon. So, I don't care about the money. That's the reason why nagtatrabaho ako eh. And yung pinagta-travel namin, excess yan ng expenses and savings. Now, hindi ako yung tipong nangungutang. Hindi ako makapaniwala ng mga taong nangungutang para lang makagala. Because I don't think that's the right way to do it. If di kaya, wag mong ipilit. At lalong wag na wag ka mangungutang. Mandadamay ka pa ng ibang tao parang sa mga kapritsyo mo. Or just because you wanna be happy or you wanted to distress. No. So, I make sure na hindi secure yung mga necessities namin and my savings before ako nag-aalat ng travel. Yes, nag-aalat talaga ako. And si Daddy, fully supported ako ni Daddy niyan kasi nag-enjoy din siya. And one of the benefit is, bitaw, is you bond together. Especially with your child. Pagdating ng teenager niyan, they will make friends. Ang priority niyan, barkada na. Hindi ka na, unti-unti na siyang lalayo sa'yo. So, at this point, 9 years old na si Andy, nalalapit na. Nararamdaman ko na. Soon, pag naging teenager na yan, may iba na yung gusto. Lalo na pag naka-graduate na yan. And I'm hoping na lahat ng tinanim namin sa puso, sa isip ni Andy Foundation, she will always go back to her roots. Yung kung paano kami nagbanding, na every time na kahit na matanda na kami, and then may family na siya, and I would say, Andy, come on, let's go there, let's travel together. If may family na siya, hindi siya magdadalawang isip na, yes, mommy, let's go. Ganon. Kasi nga, na-enjoy niya yun. Nandun yun, na-imprint yun sa memory niya, yung bond. And si Andy rin, hindi siya mahilig mag-cellphone. No. One of the benefits na pagta-travel namin is hindi siya ma-cellphone. Ini-enjoy niya yung moment. And she wants to maximize kung ano yung mga activities. She's not afraid. She's very open. And nakatulong yun sa pagiging picky eater niya. Of course, you will be exposed sa mga food, kung ano may local food doon. And we make her taste new food. So, yun lang. Ang dami ko pang ikikwento sa inyo. For now, yan lang ang tumatakbo sa utak ko. Limited na ang utak ko. Galing pa akong shift. At ako ay puyat. So, kung minsan may lumalabas sa bibig ko na hindi talaga sinabi ng brain ko yun, ay nagbe-brain fog na po ako sa puyat. Oh my God, 23 minutes, that's it! Sabi sa'yo, mahagang kwentuhan. Akala ko nga abot ng 1 hour eh. Anyways, thank you so much. Sobrang na-appreciate ko kayo. Again, salamat sa panunood. This is not to brag. This is hindi para magyabang na, ay, afford nila mag-travel. Yes, afford ko. Bakit? Afford kong bumili ng mamahalin. No. I'm just sharing happiness. You know why? Ganon din ako. I like watching other people's vlog, kung ano yung kinakain nila. It makes me feel happy na parang, uy, nakikurious din ako. Ano kayang lasa nun? Parang, ay, ang sarap. Ganon. Hindi sa inggit, but it makes you happy. I don't know, hindi ko ma-explain. So, I'm just sharing happiness. And this is our way of sharing happiness. It's up to you how you will take it. Sabi nga, di ba? Sa'yo na yung kung paano mo yung tanggapin. Anyways, let's have a good day. Enjoy the rest of your day. And thank you so much. Bye-bye.